Hello guys! Welcome sa ating 7th Java programming tutorial na kung saan ay gagamitin natin ang lahat ng math operators ng Java. Una, gagawa tayo ng ating variable na integer. Integer, num1, num2, answer. Sunod, ang lalagyan natin ng value ang variable na num1. Num1 is equal to 9. num2 is equal to 3. Tapos, ang answer equal to num1 plus num2. Ang ginawa natin dito, ang answer daw ay equal sa num1. Kung ano ang variable ng num1 at saka kung ano ang variable ng num2 ay ipa-plus daw niya. Tapos, ayun daw ay equal sa variable na answer. Tas gawa tayo ng ating output system.out.println. Output natin yung answer. Compile natin siya. 9 plus 3 9 plus 3 ay 12. Tama yung sagot natin. Ay nung addition na math operators, yan. Ang sunod naman natin gagawin ay meron tayong tinatawag na minus. Compile natin. Run natin. 9 minus 3, 6. Tama yung sagot. Tapos meron tayong tinatawag na multiply. Ang multiply natin dito ay asterisk. Hindi yung x, 'di ba? Alam naman natin x yung karamihan, 'di ba? Sa totoo talaga sa real na math, x yung operators. Pero sa mga program, ang multiply dito ay yung asterisk. Compile natin siya. Run natin. 27. 'Yon, tama. Tapos ang sunod naman natin gagamitin ay ang divide. 'Di ba ang divide ay ganito sa totoong math operators ba yun? Yung may dalawang tuldok. Pero dito hindi. Ang ginagamit natin dito yung divide ay ang slash. Compile natin siya. 9 divided by 3 equals 3 dapat. Yun, tama siya. Ayun ang sa integer siya. Sa integer, puro ganun ang lumalabas kasi puro wala naman decimal na answer na lalabas dyan eh. Tingnan mo, try natin maglagay ng decimal na answer na lalabas. Gawin natin 9 divided by 4. Tapos compile natin siya. Okay natin. 2. 2 ba ang sagot? Diba hindi naman 2 ang sagot pag 9 divided by 4? Diba 2 point something yung sagot dyan? Kaya ganon. Ayun ang integer. Kasi, ang ginawa natin sinabi natin kay Java. O sige, ginamit mo ang integer ha. Sige, bibigyan kita ng answer na integer din. Whole number din. Hindi kita bibigyan ng answer na may decimal place. Kaya yun ang pinagkaiba ng integer sa karaniwang ginagamit natin na double o kaya float. Yung float at saka double kasi, ayan ang kinocompile niya yung number na pwede niyang basahin sa decimal, mga points sa, kunyari, 2.1, 2.2. Try natin double natin. Double, tapos compile natin. Lalabas na yung totoong answer niya na may decimal places. Ayan, 2.25. Ayan ang sagot pag dinivide mo ang 9. 9 divided by 4. Ayun ang pinagkaiba ng int pati ng double at saka float. Yung float din, ganun din siya float. Bibigyan kanya ng answer na decimal. Yan, 2.25 din. Ganun. Yan. Lahat ng math operators nagawa na natin. Kaso nga lang meron pa tayong tinatawag na modulus, di ba? Modulus, ito yung sign ng modulus, yung percent. Yung modulus, ang ginagawa ng modulus, kung ano yung mga remainder na natitira sa divided natin na numbers, ayun yung i-answer niya. 'Di ba? 9 tapos divided by 4. 'Di ba ang answer diyan 2.25. Kaso nga lang may remainder yan, 'di ba? Pag integer, ang answer diyan ay 2.
Remainder 1 yan, di ba? Tingnan mo, compile natin. Ang lalabas dyan ay 1. Yan, 1. 1 yung lumabas. Ayun yung modulus na tinatawag natin. Gawa pa tayo ng isang example natin, ha. Gawin natin 10. Dapat 2. 2 ang lalabas na answer dyan. Compile natin siya, tas run natin. Yan, 2. Tama yung sagot. Ayun yung modulus sign na tinatawag natin. Sana meron kayo natutunan at panoorin yung susunod kong tutorials na kung saan ay gagamit na tayo ng if statement. Maganda to. Thank you sa panonood, ha.